May isang kabanata sa Biblia na pilit itinago ng maraming pinunong panrelihiyon. Isang kabanata na lubhang banta sa mga relihiyong gawa ng tao, kaya't naging mahalagang dahilan ng pagsisimula ng Protestant Reformation. Isang kabanata na may kapangyarihang lubusang magpalaya sa iyo o yayanigin ang pundasyon ng lahat ng akala mong alam mo tungkol sa Diyos. Ang kabanatang iyon ay Galacia 5 at malinaw kung bakit ito kinatatakutan ng mga institusyong panrelihiyon. Hayagan nitong ipinapahayag na hindi mahalaga ang mabubuti mong gawa. Kahit kaunti, hindi ito sapat. Nagbigay si Pablo ng nakakagulat na pahayag na ang pagsisikap mong makuha ang pagsang-ayon ng Diyos ay hindi lamang bigo, kundi ito pa mismo ang naglalayo sa iyo kay Kristo. Pero hindi doon nagtatapos. Inilalantad ng kabanatang ito ang isang labanan na maaaring hindi mo pa namamalayan na nangyayari sa iyong kalooban. Inilalarawan nito ang matinding tunggalian sa pagitan ng dalawang magkasalungat na puwersa, kapwa sinusubukang gabayan ang iyong buhay. Pagkatapos, may isang revelasyong lubusang binabaligtad ang lahat. Sinabi ni Pablo na ang buong moral na kautusan ng Diyos, lahat ng utos na kailan may ibinigay, ay maaaring ibuod sa isang paraang napakasimple. Kaya kahit isang bata ay maiintindihan ito. At gayon paman, napakaraming Kristiyano ang tuluyang nakakalimot dito. Sa susunod na ilang minuto, mauunawaan mo kung bakit ang nag-iisang kabanatang ito ang naglalaman ng diwa ng tunay na Kristyanismo. Kung bakit tinawag ito ng ilan na Magna Carta ng espiritual na kalayaan. At kung bakit ang ganap na pag-unawa sa 26 na talatang ito ay maaaring maging pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay. Balikan natin ang nakaraan. Maraming siglo bago lumakad si Jesus sa mundo, namuhay ang mga Israelita sa ilalim ng isang napakalawak na sistemang legal. Hindi lang ito basta ilang utos na inukit sa bato. Sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ng Diyos sa kanila ang 613 tuntunin na humubog sa bawat detalye ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kung anong pagkain ang pinapayagan at alin ang bawal. Aling mga hayop ang itinuturing na malinis at alin ang nakakadungis kahit mahawakan lamang. Kung paano dapat hugasan ng kamay bago kumain. Anong uri ng pananamit ang katanggap-tanggap at anong kombinasyon ng tela ang ipinagbabawal. Kailan maaaring magtrabaho at kailan dapat magpahinga. Paano haharapin ang sakit. Paano lutasin ang alitan at ipatupad ang katarungan. Mula paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, puno ng mga batas at hangganan ang buhay. Kailangang magsimula ang bawat araw ng isang Hudyo sa pag-iisip tungkol sa batas. Nailinis ko ba ng tama ang sarili ko? Katanggap-tanggap ba ang pagkaing ito? Maaari ko ba itong gawin ngayon? At gabi-gabi, nakahiga silang nagbabalik tanaw kung paano sila muling nagkulang. Ipinapasa ng mga magulang ang mga batas na ito sa kanilang mga anak sa sandaling marunong na silang magsalita. Lumalaki ang mga bata at ginagawa rin ito sa kanilang mga supling. Salinlahi pagkatapos ng salinlahi ang nagbubuhat ng bigat na ito, parang pasang hindi maibaba. Sa gitna ng sistemang ito ay ang templo sa Jerusalem. Isa itong abalang sentro ng gawaing panrelihiyon. Ang mga pari roon ay walang tigil sa pagtatrabaho araw at gabi, taon-taon upang mag-alay ng mga sakripisyo. Walang katapusang hanay ng mga hayop, mga tupa, kambing, toro, mga ibon ang dinadala roon. Dumadaloy ang kanilang dugo sa mga altar, sinusunog ang kanilang katawan, at ang usok ay tumataas sa langit bilang alay sa Diyos. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng sakripisyo, sunog na laman at dugo. Ngunit ito ang masakit na katotohanan. Hindi nawawala ang pagkakasala. Kailangang ulitin ng ulitin ang mga sakripisyong ito dahil hindi nila kayang linisin ang puso.
Hindi nila binubura ang kasalanan. Tinatakpan lang ito pansamantala, parang benda sa sugat na ayaw gumaling. Ang batas ay parang napakalaking salamin na ipinapakita ang lahat ng kapintasan ng tao, ang kanilang mga kasalanan, kahinaan at kung gaano sila kalayo sa perpektong pamantayan ng Diyos. Pero gaya ng salamin na hindi kayang hugasan ng mukha mo, hindi rin kayang linisin ng batas ang kaluluwa. Inilalantad lang nito ang problema pero walang lunas na iniaalok. Kaya mas lalo pang nagsikap ang mga tao. Inisa-isa nila ang mga batas, araw-araw silang nag-aaral. Nagsimula pa silang mag-imbento ng daan-daang dagdag na patakaran sa paligid ng mga utos ng Diyos para lang hindi nila ito labagin ng hindi sinasadya. Kung sinabi ng Diyos na huwag magtrabaho tuwing Sabat, isinulat nila ang bawat detalye, kung gaano kalayo ang pwedeng lakarin, anong bagay ang maaaring dalhin at anong kilos ang maituturing na trabaho. Bumuo sila ng bakod sa paligid ng orihinal na batas, umaasang magiging ligtas sila. Pero gaano man kadedikado ang isang tao, gaano man kalaki ang kanyang pagsusumikap, iisa pa rin ang resulta. Ipinapakita ng batas ang masakit na katotohanan, hinding-hindi ka magiging sapat, lagi kang kulang. Walang sino man ang nakatupad sa lahat ng 613 batas ng walang pagkukulang. May ibang nagtagumpay sa ilang bahagi, ngunit bumagsak sa iba. May ibang nahirapan kung saan ang iba ay naging matagumpay, pero lahat ay nabigo sa kung saan. At ang palagi ang pakiramdam ng pagkukulang, ang bigat ng pagkakasala, ang malalim na damdaming hindi kailanman sapat, nakadagan sa bawat puso, sa bawat tahanan, sa bawat salinlahi, gaya ng pasaning walang makabuhat. Pagkatapos, may nangyari na tuluyang bumago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa labas ng mga pader ng Jerusalem, sa isang burol na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. Ipinako sa krus si Jesus ng Nazaret ng mga Romano. Sa paningin ng mga taong nanonood, isa lang itong karaniwang pagbitay. Libu-libo na ang ipinako ng Roma noon at ang 3 kamatayan ng araw na iyon ay tila walang saysay. 2 kriminal ang ipinako sa tabi ni Jesus at silang 3 ay tiniis ang pinakamalupit na uri ng kamatayan na likha ng Roma. Napakabrutal ng pagpapako sa krus, kaya't ipinagbabawal ito sa mga mamamayang Romano para lamang ito sa mga kaaway, rebelde at pinakamasasamang salarin. Ngunit ang hindi nakita ng mata ng sinuman ay ang espiritual na pangyayaring naganap sa 6 na oras na iyon. Bawat kasalanan na nagawa mula pa kay Adan at Eva sa Eden, bawat utos na nilabag, bawat makasariling kilos, bawat madilim na pag-iisip, bawat paghihimagsik, bawat pagkukulang ng bawat tao noon, ngayon, at sa hinaharap ay ipinataw kay Jesus. Sa mga oras na iyon na binalot ng kadiliman ng lupain na natiling matatag ang batas sa kanyang hinihingi, ganap na pagiging perpekto. At kapag hindi iyon natamo, ang hinihingi ng batas ay kabayaran, kamatayan. Gaya ng sinabi ng propetang si Ezekiel, ang kaluluwang nagkakasala ay dapat mamatay. At kalaunan, inulit ito ni Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangang may magbayad ng utang na iyon. Hindi maaaring balewalain ang katarungan, kailangang maisakatuparan ito. At tinanggap ni Jesus ang buong bigat ng parusa. Tiniis niya ang lahat ng sumpang kaakibat ng paglabag sa batas. Inako ang kabuuang kaparusahan para sa kasalanan ng sangkatauhan at binata ang buong bigat ng paghatol ng Diyos habang siya'y nakapako sa krus. Ipinaliwanag ni Pablo na si Jesus ay naging kasalanan alang-alang sa atin kahit hindi siya kailanman nagkasala. Inako niya ang ating kasalanan, binuhat ang ating kahihiyan at tinanggap ang kaparusahang dapat ay sa atin. At nang sa wakas ay sumigaw siya ng malakas, tapos na, at ibinuga ang kanyang huling hininga, isang milagro ang nangyari sa templo sa Jerusalem.
Ang makapal na kurtina, napakalaki at mabigat na palaging naghihiwalay sa mga tao at sa pinakabanal na lugar ng Diyos, ay biglang napunit mula itaas pababa. Hindi ito basta telang madaling hilahin. Isa itong tabing na 60 talampakan ang taas, gaya ng isang gusaling may 6 na palapag, at 4 na pulgada ang kapal, hinabi mula sa mga mabibigat na sinulid na bughaw, kulay ube at pula. Napakabigat nito, kaya't ilang lalaki ang kinakailangang magtulungan upang ito'y galawin. Ngunit sa sandaling iyon, ito'y napunit mula itaas, hindi gawa ng kamay ng tao. Ito'y kamay ng Diyos na bumaba mula sa langit patungo sa lupa, winasak ang hadlang. Sa mahigit 1,000 taon, ang kurtinang iyon ay naging simbolo ng layo sa pagitan ng isang banal, dalisay na Diyos at ng makasalanang sangkatauhan. Isa itong babala, isang paalala na walang sino man ang basta-bastang makakalapit sa presensya ng Diyos. Tanging ang pinakapunong pari lamang ang maaaring pumasok sa kaloob-loobang lugar ng templo, at 1 beses lang sa 1 taon sa araw ng pagbabayad sala. At kahit siya, kinakailangan pa ring pumasok na may dalang dugo ng alay. Kapag may ibang naglakas loob na pumasok, sila'y mamamatay. Ngunit ngayon, ang makapal na kurtina ay pira-piraso na. Inalis na ang hadlang. Gumuho na ang pader na naghihiwalay. Bukas na ang pintuan papunta sa Diyos. Ang buong sistema ng paulit-ulit na mga alay, ng mga paring tagapamagitan, ng mga taong pilit inaabot ang Diyos sa pamamagitan ng walang katapusang gawaing panrelihiyon ay natapos na, wakas na, tapos na, ganap na natupad. Hindi lamang namatay si Jesus para alisin ang kasalanan. Sinira rin niya ang lumang sistemang panrelihiyon at lumikha ng bagong daan upang makalapit sa Diyos. Naglakbay si Pablo sa rehiyon ng Galacia upang ibahagi ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Tinanggap ng mga tao roon ang kanyang mensahe ng may kagalakan at bukas na puso. Ipinagkatiwala nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Naniwala sila sa kapangyarihan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Naranasan nila ang malalim na ginhawa at kapayapaang dulot ng pagkaalam na pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, hindi dahil sa merito nila, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa kanila. Parang naalis ang isang napakabigat na pasanin sa kanilang likod. Malaya silang nakahinga. Sa wakas ay wala ng tanikala. Ngunit nang umalis si Pablo upang mangaral sa ibang lugar, dumating ang ibang grupo ng mga guro sa Galacia at nagdala sila ng bagong mensahe. Hindi naman tuwirang tinanggihan ng mga gurong ito si Jesus. Sa katunayan, parang itinutuloy pa nga nila ang itinuro ni Pablo. Sinabi nila sa mga taga-Galacia, "Maganda na naniniwala kayo kay Jesus, isang mabuting simula iyan. Pero para lubusang tanggapin ng Diyos, kailangan pa ninyo ng dagdag, kailangang tuliin kayo gaya ni Abraham. Kailangan ninyong sundin ang mga kaugaliang ibinigay ng Diyos kay Moises." Sinabi nilang dapat sundin ng mga taga-Galacia ang Sabat, ang mga pista ng mga Hudyo at ang mga batas na minana sa mga salinlahi. Saka lamang, anila, kayo tunay na magiging bahagi ng bayan ng Diyos. Sa unang tingin, parang makatwiran, parang espiritual, na karunungang nakaugat sa tradisyon. Pagkatapos ng lahat, si Abraham ang ama ng pananampalataya at si Moises ang tumanggap ng mga utos mula sa Diyos. Tiyak na mahalaga pa rin ang mga ito, hindi ba? Ngunit agad nakita ni Pablo ang panganib sa likod ng kanilang matatamis na salita. Nauunawaan niya ang lason sa kanilang mensahe kahit na ito'y nakabalot sa anyong makadiyos. Nang marinig ni Pablo ang nangyayari, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis at mariing sumulat siya sa kanila. Agad sa simula ng Kabanata 5, idineklara ni Pablo, "Para sa kalayaan tayo pinalaya ni Kristo, kaya't manindigan kayo at huwag nang muling pasakop sa pamatok ng pagkaalipin.
Ang salitang iyon, pamatok, ay isang matinding larawan na agad mauunawaan ng kanyang mga tagapakinig. Alam ng lahat ang hitsura ng mga baka na may makakapal na kahoy sa kanilang mga balikat. Hinihila ang mabibigat na araro sa ilalim ng araw. Ang pamatok ay nangangahulugang kontrol, nangangahulugang bigat, direksyon, paghihirap at pagpapasakop. At sinasabi ni Pablo na ang maling katuruang ito ay tulad niyan, isang bagong uri ng pagkaalipin. Nais ng mga gurong ito na hilahin muli ang mga mananampalataya pabalik sa tanikala kahit na sila'y pinalaya na. Ang pagtutuli ay hindi lang isang simpleng gawain. Isa itong pangako, isang pahayag, isang pintuang bubukas tungo sa isang ganap na ibang sistema. At sa pagtanggap sa mensaheng iyon, para na rin nilang sinabing hindi sapat ang pananampalataya kay Jesus. Ipinapahiwatig nilang kulang ang sakripisyo ni Kristo, na kailangan pa itong dagdagan ng kanilang sariling pagsusumikap, na kailangang magambag sila sa pamamagitan ng mga ritual upang tunay na maging karapat-dapat sa Diyos. Sa ganitong paraan, bumabalik sila sa lumang sistema, ang sistemang may 613 batas. At nang sila'y tumahak sa direksyong iyon, wala nang pag-urong pa. Hindi gumamit ng malumanay na pananalita si Pablo bilang tugon. Hindi niya kayang maging banayad. Masyadong seryoso ang maaaring maging kahihinatnan para lang sa simpleng paalala. Hindi ito usapin ng maliit na hindi pagkakaunawaan. Buhay na walang hanggan ang nakataya. Sa talatang 2, nagsalita si Pablo ng buong linaw. Pakinggan ninyo ang sinasabi ko. Ayaw niyang may magkamaling umintindi. Ako mismo si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kung magpapasakop kayo sa pagtutuli, si Kristo'y hindi na magiging kapakipakinabang sa inyo. Isa itong agarang babala. Mag-ingat, sabi niya. Kung magpapasakop kayo sa pagtutuli, iniisip na makakatulong ito upang tanggapin kayo ng Diyos kung naniniwala kayong ito ang magpapakumpleto ng inyong kaligtasan o magpapatunay na kayo'y tunay na matuwid. Kung gayon, wala nang halaga si Jesus para sa inyo. Basahin mo ulit ng maingat yon. Walang halaga, wala, ni kaunti. Ganap na walang silbi kung naniniwala kang ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng mga ritual o pagsunod sa batas na wala ng saysay ang kamatayan ni Kristo para sa iyo. Itinuring mong hindi sapat ang kanyang sakripisyo. Tinanggihan mo ang biyaya para mo nang sinabing hindi pa tapos ni Jesus, ipinagpapatuloy ko pa ito. Pero hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawa. Hindi mo pwedeng paghaluin si Jesus at ang mga patakaran. Hindi mo pwedeng haluan ng pagsisikap ang biyaya. Isa lang ang pwedeng tahakin. Sa talatang 3, ipinaliwanag ni Pablo kung bakit. Inulit niya ang babala. Muling sinasabi ko sa bawat lalaking nagpapasakop sa pagtutuli, kinakailangan niyang sundin ang buong batas. Ito ang patibong na hindi sinasabi ng mga maling guro. Isa lang ang pinupush nila, isang utos lang, ang pagtutuli lang. Parang maliit na bagay, parang simpleng dagdag. Ngunit inalis ni Pablo ang takip at ipinakita ang buong katotohanan. Sa oras na sabihin mong ang pagtutuli ay kailangan para sa kaligtasan, pinasok mo na ang buong sistema ng batas. Nangako kang susundin ng lahat, hindi lang ang mga bahaging kaya mo o pamilyar sa iyo, hindi lang ang mga mukhang may saysay, bawat utos, lahat ng 613 kautusan, lahat ng batas sa pagkain, lahat ng paghuhugas na kailangan, bawat pista at pagdiriwang na panrelihiyon, lahat ng sakripisyo, lahat ng tagubilin, at hindi lang paminsan-minsan kundi bawat araw ng iyong buhay nang walang pagkukulang. Sapagkat ayon sa batas, kahit isang pagkakamali lang ay katumbas ng paglabag sa lahat. Ipinaliwanag ito ni Santiago, kung sinusunod ng isang tao ang buong batas ngunit lumabag sa isang utos lang, siya'y may kasalanan sa lahat, walang halos sa batas.
hindi tinatanggap ang pagsusumikap o mabuting intensyon. Ang hinihingi nito ay perpeksyon, walang kulang, at ang totoo, wala ni isang tao, maliban kay Jesus, ang kailanmay nabuhay ng ganap na perpekto. Iyan ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. Iyan ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Sa talatang 4, gumamit si Pablo ng pananalitang matagal nang ikinagulo ng maraming tao. Kayong mga nagsisikap maging matuwid sa pamamagitan ng batas ay nahiwalay kay Kristo, nahulog kayo mula sa biyaya. Karaniwan, kapag narinig ng mga tao ang nahulog mula sa biyaya, iniisip nila na ibig sabihin nito ay sobra ang kasalanan ng isang tao at nawala ang kanyang kaligtasan. Inilalarawan nila ang isang dating sumusunod kay Jesus, pero nagkamali ng todo at itinakwil ng Diyos. Pero hindi iyon ang ibig sabihin ni Pablo. Hindi siya tumutukoy sa pagkawala ng kaligtasan dahil sa kasalanan. Iba ang tinutukoy niya. Isipin mong may taong nakatayo sa isang matatag na plataporma na tinatawag na biyaya. Nananatili siya sa ginawa na ni Jesus. Nagtitiwala siya sa sakripisyo sa krus. Umaasa siya sa katuwiran ni Jesus, hindi sa sarili niyang kabutihan. Doon nagmumula ang kanyang kapayapaan at katiyakan sa pagkaalam na ang kaligtasan niya ay nakabase sa tinapos na gawa ni Kristo. Ngayon, isipin mong ang taong iyon ay kusang lumipat sa ibang plataporma na tinatawag na batas. Hindi siya nahulog dahil nagkasala siya. Nahulog siya dahil iniwan niya ang biyaya. Nilisan niya ang matatag na pundasyon ng ginawa ni Jesus at piniling umasa sa sarili. Lumipat siya ng sistema. Yan ang ibig sabihin ng nahulog mula sa biyaya. Hindi dahil pinatawan ka ng parusa ng Diyos dahil sa kasalanan, kundi dahil iniwan mo ang daang may biyaya at pinili ang daan ng sariling pagsisikap. Yan ang nangyayari sa mga taga-Galasya. Nagsimula silang manalig kay Jesus lamang. Malinaw nilang narinig ang mensahe ni Pablo na binayaran ni Jesus ang buong halaga at ang kaligtasan ay regalong tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikinagalak nila ang katotohanan iyon. Naranasan nila ang tunay na kalayaan at nadama nila ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Ngunit ngayon, unti-unting hinahatak sila ng mga maling guro sa paniniwalang hindi sapat si Jesus. Sinasabi nilang kailangan ng dagdag sa pananampalataya, pagtutuli, ritual, mga kaugaliang panrelihiyon. Unti-unti, ang mga mananampalatayang ito ay inilalayo mula sa matibay na pundasyon ng biyaya at ibinabalik sa lumang sistemang batay sa batas. Hindi sila nahuhulog sa kasalanan, sila'y nahuhulog sa legalismo. Kaya't napakaagarang babala ni Pablo. Alam niya kung saan patungo ang landas na ito dahil minsan na rin niyang nilakaran ito bilang isang Pariseo. Alam niya sa sariling karanasan na hindi maaaring pagsamahin ang biyaya at ang batas. Magkaibang magkaiba ang mga ito. Maaari ka lamang maligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya. Tinatanggap ang kaligtasan bilang isang regalong hindi mo kailanman kayang pagtrabahuhan o sinusubukan mong abutin ito sa pamamagitan ng sarili mong gawaing panrelihiyon. Walang gitna, walang halo, walang bersyon kung saan maaaring pagsamahin ang dalawa. Pero alam din ni Pablo ang isang mahalagang bagay. Maaaring hindi maunawaan ng mga tao ang kanyang mensahe. Kaya't siniguro niyang ipaliwanag ito ng malinaw. Nang sinabi ni Pablo na tayo'y naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa, hindi niya ibig sabihin na ang pananampalataya ay patay o walang laman. Hindi siya tumutukoy sa paniniwalang nasa isipan lang at hindi naaapektuhan ang buhay. Hindi iyon tunay na pananampalataya. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sa talatang 6, sinabi ni Pablo, sa pagkakaisa kay Kristo Jesus, ang pagiging tuli o dituli ay walang saysay.
Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nahahayag sa pamamagitan ng pag-ibig. Napakahalaga ng linyang ito upang tunay na maunawaan. Ang tunay na pananampalataya ay buhay. Kumikilos ito, lumalabas ito, nakikita ito sa mga konkretong paraan. At ang pinakamakapangyarihang paraan na ipinapakita ng tunay na pananampalataya ay sa pamamagitan ng pag-ibig, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pansinin mo kung ano ang sinabi ni Pablo at kung ano ang hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi na ang pananampalataya ay pinapatunayan sa pamamagitan ng mga seremonya, ritual o mahigpit na pagsunod sa mga batas panrelihiyon. Hindi niya pinag-uusapan ang tungkol sa pagkuha ng pagsang-ayon ng Diyos sa pamamagitan ng isang listahan ng perpektong asal. Sinabi niya na ang pananampalataya ay gumagana sa pamamagitan ng pag-ibig at malaki ang kaibahan niyon. Bakit ito mahalaga? Dahil itinuro ng batas sa mga tao na magmahal. Iniutos nito ang pagmamahal, mahalin ang kapwa, mahalin ang Diyos ng buong puso. Pero hindi nito kayang lumikha ng pagmamahal sa puso ng sinuman. Hindi nito kayang itanim ang pag-ibig sa kaibuturan ng kaluluwa. Kaya lang nitong ituro kung kailan nawawala ang pag-ibig. Ang batas ay naisulat sa bato, inisa-isa sa isip, pero hindi ito nakarating sa puso. Sinasabi nito kung ano ang dapat gawin, pero hindi nito binibigyan ng kapangyarihang gawin ito. Kaya sinusubukan ng mga tao na sundin ang utos na magmahal, pero ito'y pilit, galing sa takot sa parusa o sa kagustuhang tumanggap ng gantimpala. Ang ganitong uri ng pagsunod ay hindi tunay na pag-ibig. Hindi ito nagmumula sa puso, pero binabago ng biyaya ang lahat. Kapag tunay mong naunawaan na minahal ka ng Diyos ng sapat upang ipadala si Jesus upang mamatay para sa iyo, habang ikaw ay nawawala pa at hindi karapat-dapat, may nagbabago sa iyong kalooban. Kapag na-realize mong ganap kang pinatawad, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pinili ng Diyos na patawarin ka sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, unti-unting hinuhubog niyo ng iyong puso. Nauunawaan mong ikaw ay tinanggap magpakailanman sa pamilya ng Diyos. Walang makakabawi niyon. At ang katotohanan iyon ay unti-unting nagbabago sa iyo. Ang banal na espiritu ay naninirahan sa iyo at nagsisimulang baguhin ang iyong puso, ang iyong mga layunin, maging ang iyong mga iniisip. Nagsisimula kang magmahal, hindi dahil pinipilit ka, hindi dahil nais mong kumita ng puntos, kundi dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhay na sa iyo. Nagsisimula kang maglingkod sa iba at magbigay ng bukal sa puso, hindi para maligtas, kundi dahil ligtas ka na. Hindi ka nagmamahal para maging matuwid, nagmamahal ka dahil sa pamamagitan ni Kristo, ginawa ka ng matuwid. Ito ang palaging tinutumbok ng batas, pero hindi nito kayang tuparin dahil ito'y kumikilos mula sa labas papaloob. Pero ang biyaya ay kabaligtaran, kumikilos mula sa loob palabas. Pagkatapos gumamit si Pablo ng isang matinding larawan, isang imaheng agad maiintindihan sa mundo ng mga Romano, ang karera. Ang Imperyong Romano ay puno ng mga arena kung saan nagkakarera ang mga atleta. At alam ng lahat kung ano ang hitsura ng isang matagumpay na mananakbo. Kaya't sa talatang 7, sinabi ni Pablo, "Maganda ang simula ng inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyo upang hindi ninyo sundin ang katotohanan?" Isipin mo ang isang long-distance runner na nakatutok sa finish line. Patuloy siyang tumatakbo, matatag at malakas, nakatuon ng mga mata sa unahan. May ritmo siya, mahusay ang takbo, punong-puno ng determinasyon. Maayos ang lahat. Tama ang pacing niya, tumatakbo siya ng may layunin, ngunit biglang may sumulpot sa harapan niya, humarang sa daan, gumulo, maaring itinulak siya o pinatid. Iyan mismo ang nangyari sa mga mananampalataya sa Galacia.
Maayos ang kanilang pagtakbo sa espiritual na karera. Nang una silang dalhan ni Pablo ng mabuting balita tungkol kay Jesus, tinanggap nila ito ng bukas ang puso. Nagsimula silang lumago, lalo nilang nauunawaan si Kristo. Namuhay sila sa kagalakan at kalayaang dulot ng biyaya. Nakita nila ang makapangyarihang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Malakas ang kanilang takbo, tuwid ang kanilang landas, kitang-kita ang kanilang pag-unlad, ang kanilang espiritual na pagkatuto ay lumalalim. Ngunit dumating ang mga maling guro, parang taong sumugod sa gitna ng karera at humarang sa truck. Hinadlangan nila ang daan ng mga taga-Galasya, inililigaw sila. Nilito nila ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga mensaheng salungat sa itinuro ni Pablo. Bigla, ang lahat ng paniniwala ng mga taga-Galasya tungkol sa kaligtasan ay nayanig. Naputol ang kanilang pag-unlad. Sa halip na patuloy sa daan ng kalayaan, ibinabalik sila sa tanikala ng batas. Matatag nilang tinahak ang landas ng biyaya at ngayon, tinutulak sila pabalik sa pagkaalipin ng relihiyon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang tanong ni Pablo, puno ng bigat at panawagan. Sino ang gumawa nito sa inyo? Sino ang may kapangyarihang iligaw kayo sa inyong landas? Sino ang nakumbinsi sa inyo na huwag ng lubusang umasa kay Kristo? Sino ang nagturo sa inyo na kailangang dagdagan ng pagsisikap ng tao ang awa ng Diyos? Sino ang nagsabing kulang pa ang Ebanghelyo? Sa talatang 8, malinaw ang sinabi ni Pablo, ang ganitong uri ng impluwensiya ay hindi galing sa Diyos na tumawag sa inyo. Hindi ito mensahe mula sa langit. Hindi ito banal na espiritong bumubulong ng katotohanan sa inyong puso. At tiyak na hindi si Jesus ang nagtutulak sa inyo na bumalik sa bigat ng kautusan. Hindi ang panlilinlang na ito ay galing sa ibang pinagmulan. Mula ito sa mga taong alinman ay hindi nauunawaan ang tunay na ebanghelyo o may pansariling layunin. Ang buhay Kristiyano ay parang karera, pero hindi ito sprint. Isa itong mahabang lakbayin na nangangailangan ng tibay, focus at tuloy-tuloy na paninindigan upang manatili sa tamang landas. Pagkatapos ay gumamit si Pablo ng isa pang imahe, isang bagay na pamilyar sa bawat tahanan, ang paggawa ng tinapay. Sa talatang 9, nagbabala siya, ang kaunting lebadura ay nakakapagpapaalsa sa buong masa ng harina. Alam ito ng sinumang marunong maghurno ng tinapay. Hindi kailangan ng maraming lebadura. Kaunting bahagi lang at sa pagdaan ng panahon, kumakalat ito sa buong masa at binabago ang lahat. Ang maliit na simula ay kalaunay nagiging malaki. Ang sinasabi ni Pablo, ganito rin ang maling katuruan. Sa una, tila maliit lang ito, parang dagdag na isang tuntunin. Tuli lang naman, isang simpleng hakbang lang na panrelihiyon. Ano bang masama? Pero hindi ito nananatiling maliit. Gaya ng lebadura sa masa, ito'y kumakalat, lumalawak. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, hindi na lang tuli ang usapan. Meron ng mga batas sa pagkain, mga espesyal na araw na dapat obserbahan, mga ritual na kailangang tuparin, mas marami pang patakarang idinadagdag. Ang dalisay at simpleng ebanghelyo ng biyaya ay natatabunan ng paulit-ulit na mga patong ng tradisyong pantaw. Ang mensahe ng kaligtasang sa pananampalataya lamang ay nagiging gulo ng pagsubok at presyon. Hanggang sa kalaunay, nakakalimutan na ng buong pamayanan kung ano ang pakiramdam ng tunay na kalayaan. Nakita na ni Pablo ang eksaktong pangyayaring ito noon. Alam niya kung gaano kasama ang epekto nito. Kaya ganoon na lamang katindi, katapat at kaseryoso ang kanyang tono sa buong liham na ito. Hindi siya OA. Tumulad siya sa isang mahusay na doktor na nakakita ng nakamamatay na sakit. Kapag maagang nadiskubre ang kanser, kailangang alisin agad, agresibo, dahil kung hindi, kakalat ito at papatay.
At ganito ang ginagawa ng legalismo sa Ebanghelyo. Kung patuloy na papayagan ang katuroang ito na kailangang dagdagan ng gawa ang pananampalataya, mawawalan ng halaga ang lahat ng ginawa ni Jesus sa krus. Lalago ang lebadura ng legalismo hanggang sa lamunin nito ang buong simbahan at ang tunay na ebanghelyo ay matatakpan at mawawala. Pagkatapos ay lumipat si Pablo sa isang bagay na personal, isang bagay na nararamdaman ng bawat tagasunod ni Kristo pero hindi palaging nauunawaan ang panloob na pakikipaglaban. Sa talatang 16, nagbigay si Pablo ng malinaw na utos, kaya't sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo susundin ang pita ng laman. At sa talatang 17, ipinaliwanag niya kung bakit. Ang pita ng laman ay laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Magkasalungat sila, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Sa loob ng bawat mananampalataya ay may digmaan. Ang unang puwersa ay tinatawag na laman. Hindi ito ang pisikal mong katawan, kundi ang lumang pagkatao, ang bahagi mong minana kay Adan na patuloy na humihila sa kasalanan. Ito ang bahaging gustong mamuhay ng hiwalay sa Diyos, naghahangad ng makasarili, mayabang at mapaghimagsik na puso. Ang pangalawang puwersa ay ang banal na Espiritu, ang mismong presensya ng Diyos na nananahan sa iyo, patuloy na gumagawa upang hubugin ka ayon kay Kristo. Hindi nagtutulungan ang dalawang ito. Hindi sila nakikipag-ayos. Magkaaway sila, hinihila ka ng laman sa isang direksyon patungo sa kasiyahang pansarili, pagkamakasarili at paggawa ng anumang masarap sa pakiramdam. Hinihila ka naman ng Espiritu sa kabaligtarang direksyon patungo sa kabanalan, pagpapasakop at pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At pareho silang naroon sa loob mo sa parehong oras, kaya mahirap ito. Isa itong walang tigil na tunggalian. Kapag hinihikayat ka ng Espiritu na manalangin, sinasabi ng laman, pagod ka na. Kapag tinutulak ka ng Espiritu na magpatawad, pilit kang hinihikayat ng laman na kumapit sa galit. Kapag tinatawag ka ng Espiritu na maging bukas palad, ang laman ay nagsasabing, itabi mo na lang para sa sarili mo. Totoo ang labang ito, hindi ito nawawala at ubos ang lakas mo sa pakikibaka. Hindi ito karanasan ng iilan lang. Ito ang pang-araw-araw na realidad ng bawat tunay na mananampalataya. Sa sandaling isinuko mo ang buhay mo kay Kristo, nanahan sa iyo ang banal na Espiritu. Pero ang iyong lumang likas, ang laman, ay hindi nawala. Nanatili ito, aktibo pa rin, patuloy na lumalaban. Patuloy na sinusubukang bawiin ang kontrol. Mahalaga ang pagkaunawa sa labang ito dahil ipinaliliwanag nito kung bakit kahit ligtas ka na, nakikipaglaban ka pa rin sa tukso at kasalanan. Hindi ibig sabihin nito na bigo ang iyong kaligtasan. Hindi nito ibig sabihin na hindi ka tunay na Kristiyano. Ibig sabihin nito ay may digmaan sa loob mo. Isang labanan sa pagitan ng dati mong pagkatao at ng Espiritu ng Diyos. At hindi matatapos ang labang ito hanggang sa ikaw ay lumisan sa mundong ito at pumasok sa kawalang hanggan. Hindi ito iniiwan ni Pablo na parang misteryo. Ipinapakita niya ng malinaw kung ano ang hitsura ng buhay kapag ang laman ang nananaig. Sa mga talata 19 hanggang 21, inilalahad niya ang detalyadong listahan ng bunga ng makasalanang kalikasan. At hindi ito basta random na mga salita. Nagsisimula siya sa mga kasalanang sexual. Ang kahalayan ay tumutukoy sa anumang gawain sa sexual na labas sa kasal sa pagitan ng lalaki at babae. Kasama sa karumihan ang maruruming kaisipan, baluktot na pagnanasa at mga lihim na pantasya. Ang kalaswaan ay naglalarawan ng pamumuhay na walang moral na hangganan. Ginagawa kung ano ang gusto, walang hiya at walang takot. Pagkatapos, tumungo si Pablo sa espiritual na katiwalian. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan
ay nangangahulugang pinapayagan mong may ibang bagay o tao na pumalit sa lugar ng Diyos sa iyong buhay. Maaaring pera, katayuan, karera, relasyon o maging ang sariling pagmamataas. Ang pangkukulam ay tumutukoy sa paghahanap ng kapangyarihan o kontrol sa pamamagitan ng mga madidilim na espiritual na gawain na walang kinalaman sa Diyos. Kasunod nito ang mga kasalanang may kinalaman sa relasyon at pansinin kung gaano karami ang mga ito. Ang pagkapuot ay tumutukoy sa matinding sama ng loob o galit sa kapwa. Ang pagkakabahabahagi ay ang paglikha ng alitan at pagkakawatak-watak. Ang paninibugho ay ang pagkainggit sa tagumpay o kasiyahan ng iba at paghahangad na sana sa iyo iyon. Ang pagputok ng galit ay mga biglaang pagsabog ng emosyon na nakakasakit ng iba. Ang makasariling ambisyon ay ang pagiging handang tapakan ang kapwa para lang umangat ang sarili. Ang paghihiwalay at pagkakampi-kampi ay parehong may kinalaman sa paglikha ng paghahati-hati ng mga tao, lalo na sa mga simbahan at komunidad. Ang inggit ay katulad ng paninibugho, pero mas matalim. Nais mong pabagsakin ang mayroon ng iba dahil hindi mo ito makuha. Pagkatapos ay binanggit ni Pablo ang mga halimbawa ng pagkawala ng kontrol. Ang paglalasing ay kapag ang alak ang siyang kumokontrol sa iyo imbes na ang espiritu. At ang kalaswaan ay tumutukoy sa mga ligaw na kasiyahan na hinahayaan ang lahat ng imoralidad. Pagkatapos ay sinabi ni Pablo ang isang bagay na hindi natin maaaring baliwalain at mga katulad nito. Sa madaling salita, hindi ito ang buong listahan. Mga halimbawa lang ito. Marami pang ibang asal na galing sa laman, pero malinaw ang pattern. Kapag ang laman ang nasusunod, ang dulo ay kaguluhan, sakit, sirang relasyon at pagkaalipin sa mapanirang pagnanasa. Lahat ng mga pag-uugaling ito ay nakatuon sa sarili, sa pagtupad ng pansariling pagnanasa, sa pamumuhay na walang pakialam sa Diyos o sa iba. Ganito ang hitsura ng buhay kapag nahiwalay sa Espiritu ng Diyos. At hindi huminto si Pablo doon. Idinagdag niya ang isang babala na dapat magpatigil sa bawat nakikinig. Sa dulo ng talatang 21, isinulat niya, "Binabalaan ko kayo, gaya ng ginawa ko noon, na ang mga namumuhay sa ganitong paraan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos." Basahin mo ulit ng dahan-dahan. Ang mga namumuhay sa ganitong paraan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw ang linya ni Pablo. Hindi siya tumutukoy sa isang mananampalatayang paminsan-minsang nagkakasala. Hindi niya hinahatulan ang taong paminsan-minsan ay nadadala sa galit, inggit o tukso. Ang mahalagang salita dito ay namumuhay. Tumutukoy siya sa mga taong ang estilo ng pamumuhay ay nakabatay sa mga kasalanang ito. Mga taong patuloy na ginagawa ang mga ito nang walang pagsisisi, walang pag-amin ng kasalanan at walang pagbabago. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay maaaring mahulog sa kasalanan, maaaring araw-araw na nakikipaglaban dito, pero hindi siya mamumuhay dito ng payapa. Hindi siya mananatili sa kasalanan nang walang paninindigan sa puso. Bakit? Dahil hindi papayagan ng banal na espiritu sa loob niya. Kung may isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanang sexual at walang nararamdamang pagkukonsensya, kung siya'y sanhi ng pagkakawatak-watak at pagkapuot at wala siyang pagsisisi, kung namumuhay siya sa makasarili at pinapabayaan ng tinig ng Diyos, mga seryosong babala iyon. Maaaring ibig sabihin nito na ang banal na espiritu ay hindi kailanman nanahan sa kanya. Hindi sinasabi ni Pablo na nawawala ang kaligtasan mo kapag nagkasala ka. Ang sinasabi niya, kung ang buong buhay mo ay kontrolado ng mga ganitong bagay at wala kang nararamdamang pakikibaka, wala kang kagustuhang tumalikod mula rito, maaring hindi ka pa kailanman naligtas. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong binago na ng Espiritu,
Hindi lang para sa mga nagsasabing naniniwala pero namumuhay pa rin gaya ng iba sa mundo. Isa itong panawagan para magising, hindi para takutin, kundi para hikayatin ang tapat na pagsusuri sa sarili. Tungkol ito sa pagtatanong, tunay ba ang aking pananampalataya? Pagkatapos ay lumipat si Pablo sa kung ano ang nangyayari kapag tunay na kabilang ka kay Jesus. Sa talatang 24, nagbigay siya ng matapang na pahayag, ang mga kay Kristo Jesus ay ipinako na sa krus ang laman, kasama ang masasamang pagnanasa at pita nito. Pansinin mo ang pananalita. Hindi niya sinabing dapat nilang ipako ang laman. Hindi rin niya sinabing kailangan pa. Ang sinabi niya ay ipinako na, nakaraan na, tapos na. Nang ilagak mo ang pananampalataya mo kay Kristo, may makapangyarihang bagay na nangyari sa iyong makasalanang kalikasan. Ipinako ito sa krus. Hindi iyon magaan na wika. Ang pagpako sa krus ay ang pinakamasakit, pinakamahiyain, at pinakamalupit na parusa sa sinaunang mundo. Hindi ito mabilis, hindi ito lihim. Mabagal ito, lantad at brutal. Kaya nang sinabi ni Pablo na ipinako na ang iyong laman, ang ibig niyang sabihin ay hindi ito inayos, hindi ito pinamahalaan, hindi ito pinaganda. Hinatulan ito ng kamatayan, pinatay, tinapos ng minsan at magpakailanman. Nangyari ang pagbabagong ito nang una kang lumapit kay Kristo. Sa sandaling inilagak mo ang pagtitiwala mo sa Kanya, ikaw ay pinisan sa Kanyang kamatayan sa krus. Malinaw itong ipinaliwanag sa Roma, Kabanata 6, namatay ka kasama ni Jesus. Ang dati mong pagkatao, ang bersyon ng sarili mong alipin sa kasalanan, pinalalakad ng makasariling pagnanasa, espiritual na patay, ang taong iyon ay namatay kasama niya. Pero dito nalilito ang maraming mananampalataya. Kung ipinako na ang laman, bakit patuloy tayong nakikipaglaban dito? Ang sagot ay nasa kung paano gumagana ang pagpako sa krus. Hindi ito agarang kamatayan. Ang mga biktima ay nakabiting buhay pa. Minsan araw pa ang binibilang, humihinga pa, gumagalaw pa, kumakapit pa sa buhay. Ganoon ang laman, ito'y mortal nang nasugatan, nahatulan na. Pero patuloy pa rin itong lumalaban, patuloy na tumutukso, patuloy na bumubulong ng dating mga kasinungalingan, patuloy na sinusubukang bumalik sa kontrol. Pero ang kapangyarihan nito ay wasak na. Hindi ka na nito pinamumunuan, hindi ka na nito pag-aari, hindi ka na bihag nito. Ngayon ay may pagpipilian ka. Maaari mong pakinggan ang mga hinihingi ng laman o maaari mong kilalanin na ito'y talunan na. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na dapat patayin ang laman araw-araw. Hindi niya sinasabi na kailangan itong ipako sa krus ng paulit-ulit. Ang ibig niyang sabihin, mamuhay ka ng may kamalayan na ito'y hinatulan na at may hatol na ng kamatayan. Huwag mong bigyan ng kapangyarihan ang isang kaaway na naghihingalo. Ituring mo ang makasalanang kalikasan ayon sa tunay nitong kalagayan. Nasa death row na, hinatulan na, naghihintay na lamang ng wakas. At ngayon lumilipat si Pablo mula sa mga mapanirang bunga ng laman patungo sa magagandang bunga na nililikha ng banal na espiritu sa atin. Sa mga talatang 22 at 23, isinulat niya, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaagad, pansinin ang isang mahalagang bagay. Hindi sinabi ni Pablo na mga bunga na parang magkakahiwalay. Ang sinabi niya ay bunga, isahan. Hindi ito parang buffet kung saan pipiliin mo lang ang paborito mong katangian. Isa itong bunga na may maraming bahagi, parang hiwa ng parehong kahel. Kapag ang banal na espiritu ang gumagabay sa iyong buhay, lahat ng katangiang ito ay sabay-sabay na umuusbong. Hindi mo pipiliin na pag-ibig ngayong linggo at kapayapaan sa susunod.
Magkakaugnay silang lahat. Lahat ng ito ay nagmumula sa parehong ugat, ang pamumuhay ayon sa Espiritu. Ngayon tingnan natin ang laman ng bungang ito. Una, pag-ibig, hindi lang pakiramdam, kundi pasya na unahin ang iba, na magmalasakit sa kapakanan nila kahit may kapalit ito sa iyo. Sunod ang kagalakan, hindi pansamantalang saya, kundi matatag na kasiyahan na hindi nakadepende sa sitwasyon. Kasunod ay kapayapaan, hindi lang kawalan ng problema, kundi malalim na katahimikan at katiyakan sa loob na bunga ng lubusang pagtitiwala sa Diyos. Pagkatapos ay pagtitiyaga, ang kakayahang magtiis, maghintay at harapin ang mahirap na tao o sitwasyon ng may kababaang loob. Kabaitan, ang pakikitungo sa kapwa ng may init, lambing at malasakit, lalo na kung hindi nila ito karapat-dapat. Kabutihan, ang pamumuhay ng may integridad at pagpili ng tama kahit mahirap. Katapatan, ang pagiging mapagkakatiwalaan, ang pagtupad sa salita, ang pagiging tapat kahit may kapalit. Kahinahunan, ang lakas na nasa ilalim ng kontrol, ang pagtugon sa iba ng may biyaya sa halip na puwersa. At panghuli, pagpipigil sa sarili, ang kapangyarihang tumanggi sa mga tukso na nakakasira at pumili ng mga bagay na nagbibigay buhay. Ang kamangha-mangha sa listahang ito ay hindi mo ito kayang likhain sa sariling lakas. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, ngayong araw, magiging mas matiisin ako. Hindi ito mga layunin na pwede mong i-check. Hindi ito mga tagumpay na pinaghihirapan, mga patunay ito na ang Espiritu ay nananahan sa iyo. Isipin mo kung paano tumutubo ang tunay na bunga. Ang puno ng mansanas ay hindi pinipilit ang sarili para mamunga. Hindi ito umuungol o nagpapakahirap o sumusunod sa step-by-step na gabay. Basta't ito'y nakaugat, tumatanggap ng tubig at sikat ng araw at kusang namumunga sa tamang panahon. Ganyan din ang bunga ng Espiritu. Kapag ikaw ay konektado kay Kristo, kapag ikaw ay lumalakad sa gabay ng Espiritu, ang mga katangiang ito ay unti-unting lalabas sa iyong buhay. Hindi agad-agad, pero tiyak, ang bunga ay nangangailangan ng panahon, pero ang paglago ay hindi mapipigilan. At sa dulo ng talatang 23, may sinabi si Pablo na madaling lampasan. Walang batas laban sa mga ito. Tila halatang pahayag. Siyempre naman, walang batas laban sa pag-ibig, kagalakan o pagtitiyaga. Walang inaaresto dahil naging mabait. Pero mas malalim ang mensahe ni Pablo. Isa itong matapang na pahayag tungkol sa ugnayan ng buhay sa espiritu at buhay sa ilalim ng kautusan. Tandaan, ang buong liham sa mga taga-Galasya ay tungkol sa pagkakaiba ng legalismo at biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng batas at ng kaligtasan kay Kristo. Umiiral ang mga batas dahil ang mga tao ay gumagawa ng mali. Ibinigay ang batas upang pigilan ang kasamaan, upang gumawa ng hangganan sa kasalanan ng tao. Para itong sinasabi ng Diyos, hanggang dito ka lang. Tigilan mo na yan, kaya tayo may batas dahil may pumatay, nagnanakaw, nagsisinungaling at nananakit. May batas laban sa pagnanakaw dahil may nagnanakaw. Ang mga batas ay umiiral upang hadlangan ang likas na makasarili, upang hindi ito mauwi sa nakakasamang kilos. Pero ito ang ipinapakita ni Pablo. Kapag ang banal na espiritu ay nagsimulang mamunga sa iyong buhay, lumalagpas ka sa pangangailangan ng batas. Hindi dahil hindi na mahalaga ang batas o exempted ka na, kundi dahil ginagawa mo na mismo ang layunin ng batas na hindi naman nito kayang ipatupad sa sarili nito. Ang taong puno ng pag-ibig ay hindi kailangang sabihan na huwag saktan ang kanyang kapwa dahil kusa na siyang nagmamalasakit at nagnanais ng kabutihan para sa iba. Ang taong may pagpipigil sa sarili ay hindi na kailangang utusan na huwag maglasing, pinipili na niya ang moderasyon. Ang taong mahinahon ay hindi na kailangang utusan na huwag manakit,
Isinantabi na niya ang galit at karahasan. Ginagawa ng Espiritu ang hindi kayang gawin ng batas. Kayang mag-utos ng batas pero hindi ito nakakapagbagong loob. Kayang humiling ng pagsunod pero hindi nito kayang lumikha ng pusong may kaloobang sumunod. Maari nitong sabihing magmahal ka pero wala itong kapangyarihang gawing mapagmahal ang isang tao. Ngunit ang banal na Espiritu sa kabilang banda ay gumagawa mula sa loob. Binabago niya ang kaibuturan mo upang ang paggawa ng tama ay maging natural na bunga ng kung sino ka na ngayon, hindi sa pilitang kilos bunga ng takot o tungkulin. Ito ang kagandahan ng buhay na pinangungunahan ng Espiritu. Hindi mo na kailangang ulit-uliting tingnan ang listahan ng mga bawal at dapat. Hindi ka na nagpapasya base sa kung anong kaparusahan ang maiiwasan o gantimpalang makukuha. Sa halip nagiging uri ka ng tao na kusang nagnanais ng mabuti dahil binabago ng Espiritu ang iyong puso. Pagkatapos, bumalik si Pablo sa ideyang binanggit niya kanina, ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Sa talatang 16 sinabi niya, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Ngunit sa talatang 25, pinalalim pa niya ito, yamang tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, tayo'y mamuhay rin ng ayon sa patnubay ng Espiritu. Ang lumakad ayon sa Espiritu ay hindi nangangahulugang pagsunod sa listahan ng mga patakaran o pagmememorya ng espiritual na formula ng tagumpay. Ito ay tungkol sa araw-araw na pagdepende sa patnubay ng Diyos, bawat sandali. Isipin mo kung paano tayo naglalakad. Kapag naglalakad ka, hindi mo pinag-iisipan ng sobra ang bawat hakbang. Hindi mo pinaplano ang bawat galaw 10 hakbang paunahan. Basta't isa-isang hakbang lang, umaangkop sa kung ano ang nasa harapan mo, kung saan ka patungo, at kung paano nagbabago ang daan. Ganyan ang buhay na kasama ang Espiritu. Hindi ito listahan, isa itong relasyon. Nangangahulugan ito ng pagiging sensitibo sa kanyang gabay sa buong araw. Maaring malapit mo nang ipadala ang isang masakit na mensahe at marahang sinasabi ng Espiritu na huminto ka muna. Maaring nagmamadali kang lumagpas sa isang taong nangangailangan at bigla kang tinapik ng Espiritu upang mapansin siya. Maaring may ilang pagpipilian sa harapan mo at lahat mukhang maayos pero may isa na nagbibigay sa iyo ng malalim na kapayapaan. Iyon ang gabay ng Espiritu. Bihira itong maging dramatiko. Kadalasan, tahimik ito. Maaaring isa itong paninindigan sa puso mo bago mo gawin ang alam mong mali. O kaya'y isang tulak na tawagan ng isang tao magsabi ng katotohanan, magpatawad o manahimik. Maaaring ito'y kapayapaan o pagkabalisa, pero palagi nitong tinuturo ang kalooban ng Diyos. Ang lumakad ayon sa Espiritu ay nangangailangan ng pagiging mapagmatyag. Kailangan mong makinig. Kailangan mong maging handang huminto o magbago ng direksyon kapag pinangunahan ka niya sa isang hindi inaasahang landas. Kailangan mong magtiwala kahit hindi mukhang lohikal ang kanyang daan. Iba ito sa lumang sistemang puno ng patakaran. Ang batas ay matigas. Narito ang listahan, sundin mo ito ng eksakto. Ngunit ang Espiritu ay nagsasabing, manatili kang malapit sa akin, ako ang gagabay sa iyo. Ang isa ay parang makina. Ang isa ay buhay at tumutugon. At hindi lang lumakad ang sinabi ni Pablo. Sa talatang 25, gumamit siya ng mas tiyak na salita. Mamuhay tayong kaagapay ng Espiritu. Isa itong termino mula sa mundo ng militar. Agad maiisip ng mga mambabasa niya ang mga sundalong nagmamartsa ng sabay-sabay. Sa isang unit ng mga sundalo, lahat ay kumikilos ng sabay, parehong bilis, parehong ritmo, parehong direksyon. Walang nauuna, walang nahuhuli, lahat ay umaayon sa pinuno. Sinasabi ni Pablo, ganyan dapat ang relasyon natin sa Espiritu.
Itugma mo ang iyong hakbang sa Kanya. Huwag kang mauna sa sarili mong ideya. Huwag kang matakot at mahuli dahil sa pag-aalinlangan. Manatili kang kasama niya. Dito maraming Kristiyano ang naliligaw. May ilan na nauuna sa Espiritu. Napakagigil o padalos-dalos, kumikilos bago pa man bigyan ng pahintulot ng Diyos. Nagsisimula ng mga bagay na hindi naman sinabi ng Diyos na simulan at nauuwi sa pagkalayo sa tamang landas. Hindi sila lumalakad kasama ng Espiritu, nauuna sila sa Kanya. Ang iba naman ay nahuhuli, tinutulak na sila ng Espiritu na gumawa ng hakbang ng pananampalataya, magsalita, magpatawad, kumilos, pero sila'y natitigilan, nag-aalinlangan, nahuhuli. Dahil sa takot, kalituhan o katigasan ng ulo, tinatanggihan nila ang gabay niya. Iyan din ay hindi pakikiayon sa Espiritu. Ang pamumuhay ng kaagapay ng Espiritu ay nangangahulugang gumagalaw ka kapag gumalaw siya at humihinto ka kapag siya'y tumigil. Ibig sabihin, nito'y tumutugon ka kapag siya'y nagsalita at naghihintay ka kapag siya'y tahimik. Ang mahalaga ay lumalakad ka kasama niya, hindi nauuna, hindi rin nahuhuli kasama. Kailangan mong panatilihin ang ritmo kasama niya, ang bilis niya hindi sayo. At nangangailangan ito ng patuloy na pagkaalam. Kailangang nakatutok ka sa ginagawa ng Espiritu sa iyong buhay ngayon. Nararamdaman mo bang kinukumbinsi ka niya sa isang bagay? Huwag mo na itong ipagpaliban, tumugon ka ngayon. Tinutulak ka ba niyang kumustahin ang isang tao, magpadala ng mensahe, tumawag? Huwag mo nang ipagpaliban sa susunod na linggo, gawin mo na ngayon. Nakakaramdam ka ba ng malalim na kapayapaan sa isang desisyon? Maaaring iyon na ang senyales na dapat kang kumilos. Ngunit kung ikaw ay balisa, kung wala kang kapayapaan sa puso, bumabagal ka muna. Kahit mukhang maganda ang oportunidad, maghintay ka. Huwag kang kikilos ng walang kaliwanagan. Ito ang pagkakaiba ng paminsan-minsang paglalakad ayon sa Espiritu at ng tuloy-tuloy na pamumuhay na kaagapay niya. Ang una ay nagbibigay ng ilang sulyap ng espiritual na pangunawa. Ang pangalawa ay nagdadala ng pamumuhay na ginagabayan ng Diyos araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. May mga sandali na mawawala ka sa ritmo. May mga pagkakataong hindi mo agad maririnig o mauunawaan. Pero ang mahalaga ay ang iyong disposisyon. Nakikinig ka ba sa kanyang gabay? Lumalakad ka ba kasama niya o sinusundan mo lang siya paminsan-minsan kapag gusto mo ng tulong? Ngayon ay ibinabalik ni Pablo ang mga taga-Galasya sa isang pundasyong katotohanan. Isang bagay na dapat baguhin kung paano nila tinitingnan ang mga utos ng Diyos. Sa talatang 14 ng Kabanata 5, nagbigay siya ng makapangyarihan at nakakagulat na pahayag para sa mga Hudyo. Ang buong kautusan ay natutupad sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Huminto ka sandali at pag-isipan ang sinasabi niya, ang buong kautusan, lahat ng 613 utos na ibinigay kay Moises, bawat batas tungkol sa mga alay, mga pagkain, mga seremonya, mga pakikitungo sa kapwa, lahat ay mabubuod sa isang tagubilin. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ito bagong ideya na si Pablo ang gumawa. Mismong si Jesus ang nagturo nito nang tanungin siya ng mga pinunong panrelihiyon kung alin ang pinakamahalagang utos. Sumagot siya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pagkatapos, idinagdag niya ang isang kamanghamanghang pahayag. Ang buong kautusan at mga propeta ay nakasabit sa 2 utos na ito. Sinasalamin ni Pablo ang katotohanan iyon dito at ginagawang napakalinaw para sa mga taga-Galasya. Kung nag-aalala ka tungkol sa pagsunod sa batas, kung na-stress ka, kung nalulugod ba ang Diyos sa iyo, kung nalilito ka kung paano isasabuhay ang lahat ng mga sinaunang tagubilin, mag-focus ka sa pag-ibig.
Kapag tunay kang umiibig sa iba, isinasabuhay mo na ang layunin ng buong kautusan. Hindi mo nananakawan ng taong minamahal mo. Hindi mo siya pagsisinungalingan. Hindi mo siya sasaktan o pagsasamantalahan. Hindi mo nanaisin ang anumang pag-aari niya. Ang pag-ibig ay hindi lang buod ng batas, ito'y higit pa roon. Dahil habang ang batas ay nagtatakda ng panlabas na hangganan, ang pag-ibig ay nagbabago mula sa loob. Ang sabi ng batas, huwag kang papatay. Ang sabi ng pag-ibig, huwag ka ni manggalit. Ang batas ay nagsabing, huwag kang mangangalunya. Ang pag-ibig ay nagsasabing, igalang mo ang iba kahit sa iyong paningin at isipan. Ang batas ay nagbibigay ng pinakamababang hinihingi. Ang pag-ibig ay walang hangganan. Patuloy itong nagbibigay. Patuloy itong nagsasakripisyo. Patuloy itong naglilingkod. Kaya't may kumpiyansa si Pablo na sabihing, hindi mo kailangang bumalik sa mga batas at ritual ng relihiyon. Kapag lumalakad ka sa pag-ibig, pag-ibig na pinangungunahan at pinapalakas ng Espiritu, tinutupad mo na ang pinakamalalim na layunin ng kautusan ng Diyos. Ngunit alam din ni Pablo kung paano mag-isip ang mga tao. Alam niya ang karaniwang reaksyon sa mensahe ng kalayaan. Kapag narinig nilang hindi ka na nasa ilalim ng batas, agad nilang itatanong, ibig bang sabihin niyan, pwede ko nang gawin ang gusto ko? Sa talatang 13, direkta niyang tinugunan ito. Mga kapatid, kayo'y tinawag upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaang ito para bigyang kasiyahan ng laman. Sa halip maglingkod kayo sa isa't isa ng may kapakumbabaang may pag-ibig. Ang kalayaan kay Kristo ay tunay na kalayaan. Hindi ka naalipin ng mga tuntunin. Hindi mo na kailangang pagsikapan ang pagsang-ayon ng Diyos sa pamamagitan ng pagganap. Wala ka na sa tanikala ng ritual at sistemang panrelihiyon. Iyan ang tunay, makapangyarihan at nakapagpapabagong kalayaan. Pero huwag mo itong baluktutin. Ang kalayaan ay hindi ibig sabihin na pwede mo nang sundin ang bawat pita ng laman. Hindi ito lisensya sa makasariling buhay. Gusto ng makasalanang kalikasan na gamitin ang iyong kalayaan bilang dahilan. Bubulong ang laman, malaya ka na, ayos, pwede ka nang makipagtalik kahit kanino, magparty kahit kailan mo gusto, gumastos kahit saan mo gustuhin, magsalita ayon sa nararamdaman mo. Pero hindi iyon kalayaan, isa lang iyong bagong anyo ng pagkaalipin. Kapag sinusunod mo ang bawat pagnanasa, hindi ikaw ang may kontrol, ang mga pita mo ang siyang naghahari. Kaya't sinabi ni Pablo na ang tunay na kalayaan ay may layunin, at ang layuning iyon ay pag-ibig. Pinalaya ka hindi para paglingkuran ang sarili mo, kundi upang maglingkod sa iba ng may katapatan at kababaang loob. Sa ilalim ng batas, madalas ay may tanong sa likod ng paglilingkod. Tinutulungan ba nila dahil tunay silang nagmamalasakit? O dahil obligado lang sila? Bukal ba sa puso ang kabutihan nila o dahil natatakot lang sa parusa? Ngunit ngayon, kay Kristo, kapag naglilingkod ka sa iba, hindi dahil may utos, kundi dahil may pag-ibig. Walang panlabas na presyon, walang lihim na layunin. Isa itong malayang pagpili mula sa pusong binago. Ginagawa mo ito dahil tinutulak ka ng pag-ibig na kumilos. May kalayaan kang maging makasarili pero pinipili mong maging mapagbigay. Pwede mong unahin ang sarili pero pinipili mong magsakripisyo. Malaya kang umiwas pero pinipili mong manatili at tumulong sa nangangailangan. Iyan ang pinakamataas na pagpapahayag ng tunay na kalayaan. Hindi ginagamit ang kalayaan para sa pansariling kasiyahan, kundi iniaalay ito ng kusa para sa ikabubuti ng iba. Bago hikayatin ni Pablo ang mga taga-Galacia na ibigin ang kanilang kapwa, nagbigay siya ng seryosong babala kung ano ang mangyayari kapag nawala ang pag-ibig. Sa talatang 15, isinulat niya,
Ngunit kung kayo'y nagsasakmalan at nagkakagatan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Matitinding salita ito. Ang nagsasakmalan at nagkakagatan ay tunog hayop, parang mababangis na hayop na nag-aaway, nagsasaktan. Hindi ito normal na wika sa mga ugnayang pantao, lalo na sa simbahan. Pero sinadya ni Pablo ito. Nakita na niya kung ano ang nangyayari sa mga komunidad kapag nawala ang pag-ibig at pinalitan ito ng listahan ng tuntunin. Kapag ang mga simbahan ay lumilihis mula sa biyaya patungo sa legalismo, nagbabago ang kultura at hindi sa ikabubuti. Tumitigil ang mga tao sa pagpalakasan at nagsisimula sa paghatulan. Nagiging mapanuri sila, naghahanap ng kamalian, naglalagay ng panukat sa iba. Magsisimula ang tsismis, nagiging normal ang pagpuna. Pinaghahambing ang isa't isa, hindi base sa pag-ibig, kundi base sa pagsunod sa panlabas na pamantayan. May isang tao na iba ang pananamit, pinapahiya. May isa na sumasamba sa ibang paraan, kinukutya. May isa na nagkulang, nagiging paksa ng bulungan at pagdududa. Sa ganitong lasong kapaligiran, walang nakapagpapalakas. Sa halip, nagkakagatan, parang hayop na naglalaban, nagsasakmal. Nasisira ang reputasyon, nagiging sandata ang mga salita, nagiging normal ang malupit na paghatol. At narito si Pablo nagsisigaw ng babala, iyan ang tiyak na patutunguhan ng mga taga-Galacia kung iiwan nila ang biyaya at babalik sa relihiyosong sistema. Ang mga huwad na gurong nagtutulak ng pagtutuli ay hindi lang mali sa teolohiya. Nagahasik sila ng pagkakahati at alitan. Nagtatatag sila ng kultura sa simbahan na puno ng tensyon, hindi pag-ibig. Ang mga simbahang lumalakad sa ganitong direksyon ay tumitigil sa pagiging pamilya. Nagiging larangan sila ng labanan. Ang mga taong dapat mong kasama sa paglalakbay ng pananampalataya ay nagiging kalaban mo. Sa huli, ang buong komunidad ay naghihiwalay. May mga umaalis na sugatan, nasisira ang pagkakaibigan, nawawala ang tiwala, at madalas ang pananampalataya mismo ang nagdurusa. Lahat ng ito ay nangyari dahil itinabi ang pag-ibig at pinalitan ng paghatol at kayabangan. Ganyan ang bunga kapag hinayaan ang legalismo na lumago. Ang mga patakaran lamang ay hindi kayang bumuo ng isang malusog na pamayanang nakasentro kay Kristo. Pag-ibig lang ang makakagawa nito. Kaya't mula sa babala tungkol sa kawalan ng pag-ibig, inilipat ni Pablo ang pansin natin sa kung ano ang hitsura ng tunay na pag-ibig sa gawa. Sa Kabanata 6, Talata 2, nagbibigay siya ng praktikal na utos. Pasanin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay tinutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ang pag-ibig ay hindi lamang magandang damdamin o maganda lang pakinggan, na ipapahayag ito sa konkretong mga aksyon. Isa sa mga pinakaklarong paraan kung paanong naipapakita ang pag-ibig ay sa pagtulong sa iba na dalhin ang kanilang mabibigat na pasanin. Lahat ng tao sa paligid mo ay may bitbit, isang sakit, isang bigat, isang bagay na nagpapabagsak sa kanila. Maaaring ito'y kasalanang paulit-ulit nilang hindi mapagtagumpayan. Maaaring ito'y dalamhati sa pagkawala ng minamahal. Maaaring ito'y pag-aalala sa pera, kalusugan o sirang relasyon. Maaaring ito'y matinding depresyon na nagpapahirap sa bawat araw. Ang mga ito ay mga pasanin, emosyonal, espiritual o pisikal na bigat na hindi dapat pasan ng nag-iisa. Sabi ni Pablo, kapag nakita mong may nabibigatan, huwag kang tumayo lang sa malayo at maawa. Huwag mong sabihing, ipagdarasal kita, tapos lalakad ka na. Oo, mahalaga ang panalangin, pero mahalaga rin ang pagkilos. Lumapit ka, makiisa ka, tumulong kang magbawas ng bigat. Ano ang itsura ng pagpasan ng pasanin ng iba? Minsan, ito'y simpleng pag-upo sa tabi ng kaibigang nagluluksa, walang salita, pero nandoon ang presensya mo.
Minsan, ito'y pagbibigay ng pinansyal na tulong sa panahong mahirap, nagbibigay kahit mahirap din sa iyo. Maaaring ito'y pagbabantay ng anak ng kaibigan upang makapagpahinga siya o makapunta sa counseling. Maaaring ito'y paglakad kasama ng kaibigang nakikipaglaban sa bisyo. Kumustahin siya, palakasin siya, maging handa sa oras ng tukso. Minsan ito'y pagharap sa mahirap na pag-uusap sa taong naligaw sa kasalanan, hindi para hatulan kundi para sabihin ang katotohanan sa pag-ibig at tulungan siyang makalaya. Minsan ito'y pagtindig para sa isang taong inaapi o pinupunan ng di makatarungan. Ano man ang anyo nito, iisa ang prinsipyo. Kapag may nakita kang nahihirapan, huwag kang dumaan lang. Huwag mo siyang balewalain. Huwag mong isipin na hindi mo na problema iyon. Lumapit ka, damayan mo. Sabi ni Pablo, kapag ginagawa mo ito, tinutupad mo ang kautusan ni Kristo. At ano ang kautusan ni Kristo? Ito'y ang kautusan ng pag-ibig. Nagbigay si Jesus ng bagong utos sa kanyang mga tagasunod, isang mas mataas na pamantayan. Ibigin ninyo ang isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Pero paanong ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig? Pinasan niya ang ating mga pasanin, inako ang ating mga kasalanan, at dinala sa krus ang hindi natin kayang pasanin mag-isa. Kapag tinutulungan natin ang isa't isa sa kanilang pakikibaka, tuwiran nating ginagaya ang kanyang halimbawa. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay nagiging totoo at nakikita sa araw-araw. Binanggit ni Pablo ang isang tunay na hamon upang ipakita kung ano ang itsura ng ganitong pag-ibig. Sa Galacia Kabanata 6, Talata 1, sinabi niya, "Mga kapatid, kung may mahulog sa kasalanan, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay dapat siyang ituwid ng mahinahon. Pero may babala rin siya, mag-ingat kayo, baka kayo rin ay matukso." Mahalagang pansinin ang sinabi ni Pablo, mahuli sa kasalanan. Hindi lang nagkamali ng minsan o nagkaroon ng masamang araw. Tumutukoy siya sa isang taong natali sa mapanirang pamumuhay, isang bagay na mali at mapanganib. Kaya paano dapat tumugon ng isang mananampalataya kapag may kapwa Kristiyano na nahulog sa kasalanan? Kadalasan ang tugon ng mundo ay ilantad sila, ipahiya o i-cancel. Ang isang relihiyong batay sa patakaran ay maaring humatol, itakwil o parusahan sila sa publiko. Pero nag-aalok si Pablo ng ibang daan. Sinabi niya, ituwid sila ng mahinahon. At ang salitang ituwid ay makapangyarihan. Ito'y ginamit sa panahon nila upang ilarawan ang pag-aayos ng nabaling buto o ng nasirang lambat ng mangingisda. Kapag may mahalagang bagay na nasira, hindi mo ito basta tinatapon. Binibigyan mo ito ng oras at marahang inaayos. Ganyan dapat natin tratuhin ang mga kapwa mananampalatayang nadapa sa kasalanan. Hindi natin sila tatalikuran. Tutulungan natin silang makabalik. Gagabayan natin sila patungo sa kagalingan, sa pagbuo muli. At gagawin natin ito ng may kahinahunan. Mahalaga ang kahinahon. Hindi ito tungkol sa matitigas na salita, paninisi o sa pag-aasta na mas mataas tayo. Ito'y tungkol sa paglapit sa kanila na may parehong lambing na ibinibigay mo sa isang bagay na marupok at mahalaga. Bakit kailangan ng ganong pag-iingat? Dahil maaari rin tayong mahulog. Pinaalalahanan tayo ni Pablo, mag-ingat kayo, baka kayo rin ay matukso. Ang tumutulong ay hindi mas mataas kaysa sa nadapa. Nasa ibang sitwasyon lang siya sa ngayon. Ngayon, maaaring ikaw ang matatag sa lugar na mahina ang iba. Pero bukas, maaaring baliktad. Ang pagkaalam na ito ay binabago ang paraan ng pagtulong natin. Hindi tayo lalapit na mayabang. Lalakad tayo sa tabi nila na may empatya bilang mga taong alam kung gaano kahirap ang tukso. Kinikilala natin ang sarili nating kahinaan at ang ganitong saloobin ay sumasalamin sa puso ni Jesus.
Ipinakita ni Jesus ang malalim na kabutihan sa mga taong umamin ng kanilang pagkabasag at pangangailangan. Kumain siya kasama ng mga maniningil ng buwis at mga taong tinanggihan ng lipunan. Pinagtanggol niya ang babaeng inakusahan ng pangangalo niya. Tinanggap niya muli si Pedro kahit 3 beses siyang itinanggi. Ngunit naging matigas lamang siya sa mga mapagkunwaring pinunong panrelihiyon na nagtatago ng kanilang kasalanan habang hinahatulan ng iba. At pagkatapos sa talata 4, nagbigay si Pablo ng payo upang protektahan ang parehong pag-ibig at kababaang loob. Sinabi ni Pablo, siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling kilos. Sa gayon, maaari siyang magkaroon ng tamang pagmamalaki sa sarili nang hindi ikinukumpara ang sarili sa iba. Napakahalaga nito dahil mapanganib ang paghahambing. Palagi itong nangyayari. Tinitingnan mo ang isang taong mas madalas magkamali kaysa sayo at pakiramdam mo ay mas maayos ka. O kaya'y nakikita mo ang isang taong mukhang mas espiritual at bigla kang nanliliit. Sa alinmang paraan, sinusukat mo ang sarili mo gamit ang iba at hindi iyan ang paraan ng tunay na paglago. Sabi ni Pablo, itigil mo ang paghahambing. Tumingin ka sa sarili mong buhay. Tanungin mo, kumusta na ako ayon sa nais ng Diyos sa akin, hindi kung ano ang ginagawa ng iba. Malaki ang naitutulong ng ganitong pananaw sa 2 bagay. Una, pinoprotektahan ka nito laban sa pagmamataas. Kapag kinukumpara mo ang sarili mo sa mas mahina, madaling isipin na maayos ka. Mas magaling naman ako kaysa sa kanila, maaaring maisip mo. Pero iyan mismong ang problema na tinuro ni Jesus sa kwento tungkol sa Pariseo na nanalangin. Salamat Diyos at hindi ako katulad ng ibang tao. Hindi naging kalugod-lugod sa Diyos ang taong iyon dahil binulag siya ng sariling kayabangan. Kapag sinuri mo ang buhay mo gamit ang pamantayan ng Diyos sa halip na ang sa ibang tao, makikita mo rin ang sarili mong kahinaan. Baka sa ibang aspeto ka nadudulas pero tao ka pa rin. Wala kang karapatang magmalaki. Pangalawa, pinipigilan nito ang di malusog na kompetisyon. Minsan, nagiging paligsahan ng simbahan kung sino ang mas maraming voluntaryo, mas maraming kabisadong talata, mas madalas manalangin, o mas malaki ang naibibigay. Nasasaktan nito ang simbahan at ginagawang kompetisyon ang pananampalataya. Kapag nakatuon ka sa sariling paglago, kaya mong ipagdiwang ang tagumpay ng iba nang hindi naiinggit. Kaya mong maging tapat sa sarili mong laban nang hindi nararamdamang nahuhuli ka. Ang ganitong pagsusuri sa sarili ay hindi nangangahulugang pagbatikos sa sarili. Hindi ito tungkol sa pag-uusig sa bawat pagkakamali. Ito'y malusog na pagsisiyasat sa sarili. Tanungin mo, kumusta na talaga ako? Saan ako umuunlad? Saan ako tila natitigilan? Ano ang binabago ng Diyos sa akin? At ginagawa mo ito nang hindi kailangang malaman kung ano ang ginagawa ng iba. Pagkatapos sabihin ni Pablo sa talata 2 na pasanin ang pasanin ng isa't isa, idinagdag niya sa talata 5, ang bawat isa ay dapat pasanin ang kanyang sariling dala. Sa unang tingin, parang taliwas ito, pero hindi. Teka muna, sinabi ni Pablo na pasanin ng iba, pero sinabi rin niyang pasanin mo ang sarili mong dala. Nagkakasalungat ba siya? Hindi. Gumamit siya ng 2 magkaibang salitang Griego. Ang pasanin sa talata 2 ay tumutukoy sa matinding bigat, mga krisis sa buhay, seryosong suliranin, mga bagay na masyadong mabigat para pasanin ng mag-isa. Diyan tayo kailangang tumulong. Pero sa talata 5, ang dala ay tumutukoy sa mga pangkaraniwang responsibilidad sa araw-araw, mga normal na tungkulin natin bilang matatanda, manggagawa, miyembro ng pamilya at tagasunod ni Jesus. Ang mga ito ay kailangang pasanin ng bawat isa. Mahalaga ang pagkakaibang ito.
Malaki ang agwat sa pagitan ng pagtulong sa isang taong dumaraan sa tunay na krisis at sa pagtutulot sa isang taong ayaw lang gampanan ang responsibilidad niya. Halimbawa, kung nawalan ng trabaho ang kaibigan mo at hindi na kayang bayaran ang renta ngayong buwan, kikilos ang pag-ibig. Maaring tumulong ka sa pinansyal, mag-alok ng matutuluyan o tumulong maghanap ng bagong trabaho. Iyan ang pagpasan ng pasanin. Pero kung ang kaibigan mong ito ay ayaw magtrabaho, buong araw ay naglalaro ng video games at umaasa sa iyo para suportahan siya habang tumatangging kumilos, hindi iyon pasanin kundi pagpapalayaw. Ang pagtulong sa ganong sitwasyon ay hindi nakakatulong, nakakasama pa. Lahat tayo ay may sariling pananagutan. Ang pagtatrabaho, pagbabayad ng bills, pagpapalaki ng anak, at pagharap sa bunga ng sariling mga desisyon, lahat ng ito ay bahagi ng sariling dala. Ang inaasahan mong pasanin ito ng iba para sa iyo ay hindi kababaang loob. Isa itong di malusog na pag-asa sa kapwa. Hindi ka lang humihingi ng tulong, iniiwasan mong gampanan ang tungkulin mo. Ang pag-ibig ay may balanse. Kapag ang isang tao ay lubusang nabibigatan sa pasaning, hindi niya kayang dalhin mag-isa, nilalapitan natin siya. Tinutulungan natin siya ng totoo. Pero pagdating sa normal na mga tungkulin ng araw-araw, iginagalang natin ang kakayahan ng iba na gampanan ang kanilang sariling bahagi. Pinoprotektahan tayo ng balanseng ito mula sa dalawang labis na ugali. Una, ang matinding independensya, ang pag-iisip na kailan may hindi tayo dapat humingi ng tulong at dapat lahat ay harapin natin ng mag-isa. Iyan ay kayabangan. Hindi nito inaamin na minsan masyado talagang mabigat ang buhay. Pangalawa, ang di malusog na pagdepende sa iba. Ang laging inaasahan na ibang tao ang lutas sa ating mga problema o silang gagawa ng ating mga tungkulin. Iyan ay kawalan ng pag-unlad. Ang tunay na pag-ibig ay nasa gitna. Lumalapit ito kapag talagang kailangan. Pero alam din nito kung kailan dapat bumitiw at hikayatin ang personal na pananagutan. Pagkatapos, ibinigay ni Pablo ang isang prinsipyo na nag-uugnay sa lahat ng ito. Sa mga talata 7 at 8, sinabi niya, "Huwag kayong padaya. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Anuman ang itanim ng tao, iyon din ang aanihin niya." Gumamit siya ng larawang mula sa pagsasaka na agad maiintindihan ng kanyang mga tagapakinig. Kung mais ang itinanim ng magsasaka, mais din ang aanihin. Kung trigo ang itinanim, trigo rin ang aanihin. At kung wala siyang itinanim, wala rin siyang aanihin. Hindi ka maaaring magtanim ng binhi, ng kamatis, at asahan mong uusbong ay ubas. Laging sumasalamin ang ani sa binhi. Ang sinasabi ni Pablo, ganyan din ang buhay sa espiritual na antas. Bawat desisyon mo, bawat kilos, bawat salita at iniisip, parang pagtatanim ng binhi. At sa takdang panahon, tutubo ito at magbubunga. Kapag ang mga pinipili mong gawin ay makasarili, kung palagi kang sumusuko sa tukso, kung para lang sa sarili ka namumuhay, nagtatanim ka ng mga binhing magbubunga ng kapahamakan. Hindi agad lumilitaw ang kapahamakan. Gaya ng tanim, may panahon bago sumibol. Pero darating ang bunga, maaring sa anyo ng sirang relasyon, nasirang kalusugan, naubos na yaman, o espiritual na pagkapagod. Kahit mukhang ayos ngayon, may mga bunga ng unti-unting tumutubo sa ilalim, hindi mo lang agad napapansin. Ngunit kung ang mga binhing itinatanim mo ay mula sa espiritu, kung namumuhay ka ng may pag-ibig, gumagawa ng mga pasyang nakaayon sa puso ng Diyos at naglilingkod sa kapwa, ang aanihin mo ay lubos na magkaiba. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At hindi lang ito buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito'y uri ng buhay na ganap at makabuluhan na nagsisimula ngayon, malalim na kagalakan,
Matibay na kapayapaan, totoo at makahulugang relasyon, matatag na pagkatao, at sa huli gantimpalang walang hanggan. Kaya't sinabi ni Pablo, huwag kayong padaya. Bakit may ganitong babala? Dahil napakadaling maniwala sa kasinungalingan na pwede kang mamuhay ayon sa gusto mo at asahang pagpapalain pa rin ito ng Diyos. Madaling isipin na pwede kang habulin ang makasariling hangarin buong linggo at pagkatapos ay magpakita lang sa simbahan at ayos na ang lahat. Tukso rin ang isipin na pwede mong pakainin ang laman at umaasa pa ring aanihin mo ang bunga ng Espiritu. Pero hindi ganoon ang takbo nito. Hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. Hindi siya nalilinlang. Hindi matitinag ang prinsipyong ito. Anuman ang iyong itanim, siya mong aanihin at wala itong kinalaman sa pag-earn ng kaligtasan. Lahat pa rin ito ay tungkol sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay hindi kinikita, ito'y kaloob. Ngunit ang tinutukoy ni Pablo dito ay ang natural na bunga ng paraan ng pamumuhay natin pagkatapos nating tanggapin ang regalong iyon. Maaring parehong ligtas sa biyaya ng Diyos ang dalawang tao at kapwa patungo sa langit. Ngunit magkaibang-magkaiba ang magiging hitsura ng kanilang buhay dito sa lupa. Maaaring ang isa ay mamuhay ayon sa laman. Madali siyang magalit, hindi nagpapatawad, gumagawa ng makasariling pasya at hindi nakikinig sa gabay ng Espiritu. Ligtas pa rin siya, ngunit ang kanyang araw-araw ay puno ng stress, sirang relasyon, mga pagkakataong nasayang, at pananampalatayang tila walang buhay o nakatigil. Samantala, ang isa pang mananampalataya ay pinipiling sundin ng Espiritu. Nagpapakita siya ng pag-ibig, naghahanap ng paraan upang maglingkod, tumutugon sa gabay ng Espiritu at ang kanyang buhay ay nagsisimulang mamunga ng mga mabubuting spiritual na bunga. Ligtas rin siya sa parehong biyaya, ngunit ang kanyang karanasan araw-araw ay puno ng kapayapaan, malalim na ugnayan, kagalakang hindi nawawala at tuloy-tuloy na espiritual na paglago. Ang mga pinipili mong itanim araw-araw, mga salita sa loobin, kilos, ang humuhubog sa magiging hinaharap mo. Nagtatanim ka na ngayon kahit hindi mo namamalayan. At tutubo ang mga iyon. Anong uri ng ani ang inihahanda mo? Kung ang mensaheng ito ay tumulong sa iyo upang makita ang Galasya Kabanata 5 sa bagong liwanag, huwag mo itong sarilihin. Pindutin mo ang subscribe para hindi ka mapag-iwanan ng iba pang makapangyarihang nilalaman mula sa salita ng Diyos na babago sa paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa kasulatan. At maglaan ka ng sandali upang ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig ng tungkol sa kalayaan sa pang-araw-araw na laban at sa pag-ibig na siyang tunay na bumabago ng buhay. Baka ang simpleng pagbabahagi mo ay maging eksaktong mensahe na hinihintay ng puso ng isang tao.